Hey, happy Father's Day. Talaga bang happy? Parang hindi happy. Sana po ang inyong mga ama ay ginit na ng inyong mga anak. Mga anak, nag-greet nyo na ba ang inyong mga tatay? Mga anak, nag-greet nyo na ba mga tatay nyo? Salamat sa Panginoon. Mahalaga, sasamba tayo ngayon. Kasama natin ang Panginoon. Amen po. Pakinggan lang po natin kung ano man ang ihatid sa atin ng Panginoon sa umaga. Panginoon, pagtubayan niyo po kami, sa inyo lamang kami umaasa sa lahat-lahat. We trust you fully, wholly, at wholeheartedly ay pinagkakaroon namin ang pagtitiwala sa banal na Espiritu. Panginoon. In every seasons of life, katulad ng Father's Day, ay pinagtitiwala namin sa inyo. Salamat po sa inyong mga mensahe na sabi ni Apostol Pablo, ang pinagmumulan ng aming pagkaama ay ang aming Diyos. Salamat sa example mo, Panginoon Diyos. Ganun na lamang pag-ibig mo. You are willing to sacrifice your Son for the sake of our salvation. Salamat po ng marami. At tremendous po ang pag-ibig niya sa inyong mga anak. Because in order to save us, ay talagang from the bosom of your heart, ay talagang ipinagkaloob niyo po ang inyong anak na si Yesu Cristo to give us forgiveness, reconciliation, and salvation. Salamat po ng marami. We remind ourselves of how sinful we are and how loving you are. Kaya po kami narito sa Iglesia. Tinipon mo. Dahil minamahal mo kami, Panginoon. We fully trust on you, Panginoon, sa umagang ito. Yan lamang po ang aming buhay na ipagtiwala sa inyo. Ikaw na po ang masunod sa mensaheng ito, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ephesians 6 po ang ating ginamit. Mga minamahal, ang tawag po rito ay, imagine niyo ang book of Ephesians, it's about theology of salvation, theology of election, and paano tayo masave sa mga temptation ni Satanas sa Ephesians chapter 6. Pero pinasok niya rito yung pamilya, no? Pinasok niya rito yung ama, pinasok niya rito yung magulang, lalo-lalo na yung tatay. Sa Ephesians chapter 6, 1-4, may bukod siyang passage o paragraph. Kaya pag titingnan niyo yung mga Bible, yung bukod yung paragraph niya ng 1-4, bukod langit. Pero theology po ng election ito, napakaganda ng book of Ephesians na sinulat ng Apostol Pablo, na sa makatwid lang po tinuturo sa atin ng aklat na ito na magkaroon din tayo ng gospel father o gospel family o gospel mother. Amen po ba daw? Ano ba ibig sabihin ng gospel father o gospel mother o gospel family? Pero focus natin ngayon father, pero kung ikaw isang nanay, gospel mother. Isang kuya, empleyado, gospel employee. Pero dahil ang focus natin ngayon ay father, I hope ay may matutuhan ng isang tatay sa umaga ito. Iilan lang po tayo dito na tanong ko ng mga ama, sana po ay may matutuhan tayo. Mapalad ang inyong mga anak kung kayo ang mga ama nyo ay sumasamba sa Diyos, nagpupuri sa Diyos, naglalaan ng oras ngayon, mapapalad kayo ang inyong pamilya sapagkat hindi kayo pababayaan at iiwan ng Panginoon, ang family niyo, na binasa ko kanina sa Psalm 127. Sa inyo na mga wala ng tatay, katulad ni Gabi, katulad ni na Bolte, wala na sila Kuya Kaloy, maalaala na lamang nila ang ating bigyan ng inaalala ko rin sila sa mga oras na ito, yung mga wala na. Ang gospel father po ay meron pong pinagkakaloob na 40s. Tandaan niyo po, randomly gagamitin ko yung 40s na ito sa ating mensahe ng Diyos sa umagang ito. Ito yung time, yung touch, yung training, saka treasure. Time, touch, training, and treasure. Madali yung tandaan. At randomly, papag-uusapan natin yung time, yung touch, training, and treasure. 4 points lang po yan. Pero isasabog yung points na ito habang tayo ay nagbibigay ng mensahe. Ang gospel father po ay umiira sa kanya yung kanyang panahon sa kanyang mga anak, yung kanyang touch sa mga anak, yung kanyang training sa mga anak, at yung kanyang treasure o pagpapagal sa buhay para sa kanyang mga anak. Alam niyo po, inulit sa atin ni kapatid ni Rodaline yung verse 4 sa pagka Father's Day ngayon, sa mga dito, mga magulang,
huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa English translation, Father ang nakalagay, no? Father, don't exasperate your children. Ano? Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Napakasimple ng quotation ng Ephesians 6 galing sa Proverbs chapter 22 na sinulat ni Solomon. Train up a child the way he will go, or the way he should go, at para hindi siya mapahamak. Kaya napakahalaga po na isang ama na isang nagbibigay ng time, nagbibigay ng touch, nagbibigay ng training, at nagbibigay ng treasure sa kanyang pamilya. Hindi po perfecto mga tatay, unahin ko na kayong sabihan, baka hanapan niyo ng gusto mga tatay ninyo. Pero dahil kayo ay born again, kayo ay nakakilala sa Panginoon, ay ang inyong mga tatay na nakikinig naman naniniwala akong unti-unting makikinig, lalago, at matututo. Ang buhay po natin ay Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, without God in our life, guide ka rin naman. You are guide to your own destruction. Pag walang Diyos sa buhay mo, isa ka rin namang gabay na ama. Gabay sa pagwasak ng iyong pamilya. Kaya napakahalaga sa isang tatay na siya ay makadiyos. Kaya ang pinost ko sa online nyo kanina umaga ay makadiyos naman. Pag hindi makadiyos ang tatay, ay garantiyo, ipagdasal nyo na siya, pananalangin nyo siya. Kung ikaw yung nanay na nasa 1 Peter, i-evangelize mo siya. Sharean mo siya ng tungkol kay Kristo. Sapagkat kung hindi, He will guide you to destruction. Pag walang Diyos ang tao, totoo po yun. Kaya binabati ko na at bantahin na kayo na nasa Panginoon, nasa church na ito. Sapagkat meron na kayong tuntungan ng paa para tayo lumago. Ito po ay short verse, but full of instruction, and talagang makikita natin ay napakaganda. Ang lipunan po natin daw po ngayon ay punong-puno ng angry people, punong-puno ng frustrated people. Ito po kasi ang magiging dahilan kung ang magulang, lalo na kung ama, ay ibinubuyo sa paghihimagsik ang kanilang mga anak. Sa English, exasperation. Don't exasperate your children. Lilikha ka ng galit na lipunan, galit na mga tao, frustrated na mga tao, bigong mga tao. Mapalad pa tayong mga Pilipino, we love each other, meron tayong close family ties, we respect our parents like Korean, Japanese, Filipino, pero unti-unti na pong nababawasan yun. Pero pag tinignan nyo po sa Europe, tinignan nyo sa US, marami pong bastos na bata ron. Dinidemanda nila ang kanilang mga anak, tinatawag sa pangalan ang kanilang matatanda ron. Hey Joe, hindi nila nire-respeto. Ako na magsasabi niyan, yan ay talagang yan ang dahilan kung bakit nagbabarilan sa loob ng eskwelahan, bakit galit yung mga bata, pumapatay, at hindi matapos-tapos ang kultura ng, tama po ba ako? Ng randomly bumabaril sa Pilipinas, walang gumagawa nun. Meron man, kahindik-hindik, kaso-kasokan na sa atin yun. Pero in a first modern country, tinuruan nila ang kanilang generation na maging ganun. Nagsimula yan, early 80s, 90s, year 2000, talagang pinapatay yung mga nagre-rebelding mga bata, ang kapwa nila bata. Why? Ang dahilan, nasa loob ng pamilya. Totoo po yan. Nasa loob ng pamilya yan. Kaya kung may anger issues ngayon, ang lipunan natin ay dahil sa mga magulang, lalo na sa ama. Laki po ng role natin mga ama. Imposible po na hindi naman magalit ang mga anak. Imposible po. Pero pag pinag-aralan nyo na mas malalim po yung ating pinag-uusapan, ang ibig lang sabihin ng don't exasperate your children, it means don't settle an anger into their hearts. Don't create a permanent damage or anger into their heart, frustration and resentful. Yan po yung original. Ibig sabihin, naging kaugalian na ng mga anak na galit. Kaya may mga tao kahit matatanda na galit, magagalitin. Shouting, makikita nyo galit sa lipunan, lahat ng tao, nagagalit siya. Delikado to, pag naging politiko, tsak na magagalitin. Delikado to, pag umawak sa lipunan ng mga posisyon, may galit. Di ba? Imagine mo yung gano'n, sapagkat nag-create nga ng
Ang tawag dito ay, imposible po na hindi magalit ang mga anak. Eh, si Chay nagagalit din nagagalit din sa amin yan. Pero kung maaari, ayaw namin mag-create ng kaugalian o permanent damage sa kanilang buhay na habang buhay silang galit. May mga batang galit sa kanilang magulang dahil ang kanilang mga magulang, makikita mo yung tatay may asawang iba, may pangalawa, yung tatay uuwi, lasing, di ba, binububog ang pamilya, eh paano hindi magagalit ang bata? At pangkaraniwan nangyayari yan sa child abuse natin ngayon na maraming rebelding mga bata sapagkat hindi magandang ehemplo yung kanilang mga magulang. Nagwawala yung kanilang mga magulang, uuwi ng kulang-kulang na ang kanyang ngipin sa pagkanap ng pipagbubugan. Paano hindi sila magagalit? May mga kapatid sila kung kani-kanino. Yun ang ibig sabihin. Sapagkat hindi sila naging mga Diyos. This world is not a perfect world. This world is broken world. Kaya kailangan po mag-gospel kahit sa inyong mga tatay. Kailangan po sila maging gospel man, gospel father. Salamat sa inyo na mga anak na naririto sa church, hindi kayo magagalitin. Sumasamba kayo. Pero may mga bata ngayon na depressed, may mental issues, may anger management, nagwawalang mga tao. Tingnan niyo ang nakaraan nila. Tingnan niyo ang family background nila. Merong issues na napakalaki. Kaya dito tinuturuan tayo ng Panginoon na huwag tayong magse-settle ng anger, magkikreate ng anger na permanente sa ating mga anak. Maliliit pa sila Nishi, sila Nisha, sila Chay, ay malaki na pala si Chay. Yan, maraming maliliit na bata dito. Nawa lumaki sila na sa loving family, loving father. Huwag niyo silang pakitaan na sila ay magwawala at magre-rebel. Tama po ba? Tama po ba? Maging mabuti tayong tatay. Let's spend time, touch, training, and give treasure to them. Amen po? Maraming pag-uusapan tayo ngayon. Sa old version ito ay nurturing and admonition. Nurture your family, admonish your family. Pero ang ibig lang sabihin nito, maganda naman sa Tagalog, ay train. Yan, randomly gamitin natin yung train. Ibig sabihin ng training dito, persuade. Listen, coach. To keep them to become an angry people. I-coach mo yung mga anak mo, bata pa lang. Kasi pag hindi mo na-coach yan, paglaki niyan, nagwawala sa lipunan yan. May anger issue yan. Ang hirap pag ang tao ay may anger issue. Ang hirap pakisamahan yan. Ang hirap tansyahin yan. Diba? Pag may anger issue, ang hirap din mo malaman kung saan mo ilalagay ang sarili mo dyan. Pag may anger issue ang kaharap mo. Makikita natin sa loob ng lipunan natin, bigla na lang naka-Mercedes-Benz. Ang laki ng business niya sa Manila. Nagigit lang siya. Nabalitaan niyo dito sa Makati. Pinatay niya, binaril niya. Diba? You ang apelido nun. Yung anger issue niya, hindi niya nasolve. Si Rolito Go, diba? Yung may problema sa mga katwiran niya, mga family, pumatay siya sa simpleng traffic rules. Bumaril siya. Imagine mo kung hawak mo yon at ititrain mo yung mga anak mo na magiging ganitong tao, mapanganib ito sa society. Kaya dapat sa bahay pa lang, bubugin niyo na. Sa bahay pa lang. So, yung training, i-persuade mo. Lagi mo siyang i-persuade. Ano yung sa Tagalog ang persuade? Kausapin. Diba? Habulin. Itama. Makinig ka sa kanya. Baka may mga kwento siya sa eskwelahan. Sapagkat yung level mo taas-taas, pagod na pagod ka, hindi mo pinakikinggan ng anak mo. Yun po yun. Pakinggan natin sila. Mag-coach tayo sa kanya. Eh dapat godly ka para makapag-coach ka sa kanya. Hindi puro pera lang ipoprovide mo sa anak. Hindi na, may pera naman kayo. Hindi ganun. Kailangan nila ng teaching. Kailangan nila ng training. Kailangan nila ng one word, biblical discipleship. I-disciple mo sila na maging kamukha nila ang ating Panginoon. Ikaw muna, tatay, ay magiging katulad ng sa Panginoon. Ulitin ko, ang mga anak natin ay hindi naman aso, hindi naman mga pusa. Na parang training ang pinag-uusapan natin dito. May mga tao namang over-counseling sa anak.
over-talking. It makes them frustrated. Masyado ng imposing. Ito gawin mo, ito gawin mo, ang lalaki na. Ito gawin mo, ito gawin mo, ang lalaki na. Ang lalaki na, hindi marunong maghugas ng plato. Diba? Masyado imposing yung, hindi marunong, ako 13 anyos, naglalaba ako. Sabi ko nga sa panganay ko, pag nakagraduate ka, kwento ko naman, uulit ko na naman sa inyo, hindi ko bibili ng pagkain mo, ikaw ang bibili ng pagkain mo. May kikitain ka, kahanap buhay ka, o magbabayad ng kuryente mo. Pag-graduate ni Kerry, ginawa niya yun. Parang ako pag nag-asawa ka, marunong ka na sa buhay. Kaya sabi ko kay Chay kanina, malapit na. Few years na lang, pagka-graduate mo, hindi pwedeng sa amin ka ni Mama. Yung pera namin, amin, yung pera niyo, maghahanap buhay kayo. Kung tutulong kayo, praise God. Kung hindi. Pero gusto kong tumayo ka sa sarili mong paa. Pero maraming bata, ang lalaki na, maasa pa. Yun ang ibig ko sabihin. Sapagkat hindi na-over yung mga magulang sa care ba tawag dito, na-spoiled na-over na sa pagmamahal. Hindi na marunong tumayo yung mga bata sa sarili nilang paa. Pag nawala kayo sa mundong ito, kawawa po sila. Kaya dapat maaga pa lang tinuturuan nila. Kawawa sila. Tanda-tanda na hindi marunong maghugas ng plato. Di ba? Nagsesermo na ako. Mga bata, hindi kayo marunong maghugas ng plato. Hindi kayo marunong kumuha ng map, mag-map man lang. Pero 6 hours kayo sa computer. Pagising nyo pa lang hinahanap nyo yung inyong cellphone. I-training ninyo. Kung magwawala, patayin nyo yung wifi. Huwag nyo bigyan ng password. Kasi nagiging tamad ang maraming bata ngayon. Magbigyan nyo ng household chore, magtiklop, ganyan. Tatay, sabihin mo si nanay na, Pastor, medyo matalim ang message mo ngayon. Parang totoo sa aming mga buhay. Totoo. Kasi mawawala kami isang araw, yung mga anak namin, pag hindi marunong tumayo sa sarili nilang paa, kawawa. Kailangan marunong sila magluto man lang, alam nila yung bawang, sibuyas, kung paano, anong uunahin. Tama po. Binibaby kasi natin ang maraming generation ngayon. Kaya lumalaki sila an angry generation pag hindi nila nakuha ang kanilang mga gusto at suporta. It makes them frustrated pagka hindi nakukuha ang mga gusto. Kita-kita mo sa mga mukha, kuha ni Ariel. Hindi mo ganyan ang mga mukha ng bata. Paglaki mo, angry bird ka na. Natatawa kayo. Kaya ang laki ng role ng mga tatay. Huwag kayong gumawa ng angry kids. They will become angry pag hindi na sila sanay sa buhay. Pag hindi sila marunong sa buhay, frustrated niya, madalas maging magalit yan. Huwag po. So, ang frustration, ang generation ngayon ay magiging depressed generation, magkakaroon ng mental issues. And they will become a problem people and difficult people. Ang hirap pakisamahan ng mga ganitong tao. So, kailangan to bring them up, to raise them up. Yun ang ibig sabihin ng sinasabi dito na train up. Yung mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa pag-imagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Bring them up to the Lord, raise them up to the Lord. Maganda, mukhang cute, mukhang warm yung nag-i-spoil ng anak. Pero sasabihin ko sa iyo, pag matanda na yan, it will be a danger to their families and to your family. Kailangan train up a child the way kung saan siya pupunta. Maliwanag na tinuro ni Solomon yan para maging mahusay silang mga tao sa lipunan. Masyado bang dependent sa iyo ang iyong mga anak? Di ba? Dependent. Hindi na ba siya marunong ng abilidad to make a life on their own? Kailangan ba bilang nanay, tatay, lagi kang naroon? Mabigat po yan. Kaya sinasabi ko sa inyo sa church, yan po yan. Masama naman yung so tight, imposing so tight, never letting them go at tatanda na. Natatakot ka bang sa magiging buhay nila? So tight ka sa mga anak, hindi rin maganda yun. Nung mag-asawa na si Kerel, nung magtrabaho na, hindi ko na pinakikialaman. Kung hihingi ng payo, bibigyan ko ng payo.
Ganun yun. Kasi I want to her to figure it out kung ano yung pagkakamali. Pag nagkamali siya, na-figure niya yun, matututo siya. Kasi sinubaybayan na namin siya hanggang 21 years old siya. May asawa na siya, hindi ko siya pakikialaman. Hindi ko siya pagsasabihan. Gusto kong ma-figure out niya yung kanyang pagkakamali, pag magkakamali siya. Dahil may pundasyon, alam niya ang gagawin niya sa buhay niya. Kaya nga train up a child. Mahirap dito, ititrain mo pagka magulang na, pag matanda na. Kaya bata pa lang habang nasa poder. Kanina sabi ko kay Chay, nasa poder kita, makikinig ka. Huwag mo kaming kakalabanin, nasa poder kita. Pag may trabaho ka na, at kumikita ka na, wala ka na sa poder ko, maintindihan mo ibig sabihin ng magulang pag nagkaroon ka ng anak. At gusto ko mapakinggan niya yan. Para sa pagtanda niya ay hindi siya sasandal at aasa sa amin. At kung kami nakikita niyang nangangailangan, nasa sa kanila na yon kung mamahalin kami o hindi. Hindi naman kami gano'n ni Candice na obligahin ang aming mga anak. Nasa sa kanila na yun. Pero pag pinalaki mo ng tama ang isang bata, maganda ang magiging pamilya nila at ang kanilang kabuhayan. Amen po ba doon? Kailangan ito pa, mag-heart to heart tayo tungkol sa family. Pag matatanda naman, i-let them muna sila. Get out, mahalaga yon. Kung mga malalaki na sila. So, anong mensahe ng Panginoon sa umagang ito? Magsisimula na tayo. Ito po yung Father's Ministry. Ang Father's Ministry po ay isa siyang hari, isa siyang propeta, at isa siyang pari. Yan ang ministry ng Father. Isa siyang hari, isa siyang propeta, at isa siyang pari. Nakatulad ng sa Panginoong Hesus. Paano ninyo mapipigilan ang mga bata na hindi maging angry people sa society? Mga ama, paano nyo mapipigilan ng isang bata? Paano nyo mahadlangan para mawala sa kanilang issue ng frustrated, madaling mabigo, madaling magalit sa mundong ito, o ma-involve sa lipunan punong-puno ng paghihimagsik o pagre-rebelde? Una, makinig po kayo mabuti, maging hari kanila. Hindi yung haring maghari-harian ka sa kanila. Baka ma-misinterpret. May mga tatay naghahari-harian sa mga anak. Ako tatay dito. Hindi yun ang ibig sabihin ng hari-harian. It means you will provide. Ang tawag dito, treasure. You will give your treasure. And you will protect. You will provide and protect bilang hari. Ganito ginagawa ng hari. Nagpo-provide sa kanyang sinasakupan. Ganyan ang ginawa ni David, ni Solomon sa Israel. Naghahanap sila ng farming, naghahanap sila ng cattle and farm para mabuhay ang mga taga-Israel. Importante po yan. Kaya mga tatay, yun po ang ibig sabihin na hari ka. Hindi yung naghahari-harian ka. Uuwi ka, wala ka namang binigay sa pamilya mo, hari ka pa. Kaya uso ngayon sa mga teleserye makikita, anong pagkain dyan? Bigyan ako ng pagkain. Di ba uso ngayon, nakikita niyo sa teleserye, wala namang binigay ng pagkain. Siya pa yung siga. Pag tuyo, ibabalibag yung plato. Imagine niyo yung ganung video, hari-harian. Dapat siya nagdadala ng pagkain, galing siya sa labas. Hindi ibig sabihin ng hari sinisigawan mo mga anak mo. Naghahari-harian ka. Hindi bossy ang dating mo sa mga anak mo. Kundi may touch, may lambing, nakikipag-usap ka na maayos, hindi naman aso yan. Hindi naman pusa yan. Tama? May mga bata, kawawa, lumalaki sa sigaw, sa bulyaw. Nagkikreate po ng damage sa heart yun. Kaya mga magulang, huwag niyong gagawin yun. Nakasinghal ka sa anak mo. Okay? Ginaganon mo anak mo. Usapin mo, yakapin mo. Pag may problema, mag-heart to heart kayo. Yun yung hari. Sarap yung may malambing na tatay, hindi po ba? Buti tatay ko malambing, kahit kailan di sumigaw. Yung aking ama. Kaya I love him so much, kahit na marami pa siyang kapalpakan sa buhay. Kasi malambing yung tatay namin. Talagang pag nanalo yun, alam niyo na kung anong kanyang bisyo. Lahat naman iuwi sa amin. Yun naman ang nakita ko sa kanya.
Biglang iinit ang ulo mo, sisigawan mo anak mo. Paglabas ng anak mo, angry issue siya, magiging rebelde yan. People are listening. Biglang init ang ulo mo, bubulyawan mo mga anak mo. Tapos sasabihin mo, maka-Diyos ka. Ini-exasperate mo yung mga bata. Huwag sana lumaki mga bata sa mga sigaw. Practical ako, sinasabi ko ito ngayon. Maraming anak tuloy galit. Diba? Tapos makikita yung tatay ng babae, nagbibisyo na, nag-iinom, di ba? Nag-gambling, lahat-lahat na ginagawa ng bisyo. Mapakahirap nito. Kaya kailangan ng grace talaga para tayo makarecover. Grace. Kaya salamat sa Diyos, dumating ang salita ng Panginoon, mga misyonero, pinalaya tayo sa pagiging hari-hari ang mga tatay. Si Hermon, ang ginawa ni Pastor Adel sa umagang ito. Kasi may mga tatay na gano'n eh. Pastor, hindi naman mo sumisigaw si yung tatay namin. Pero yung asawa niya, sinisigawan niya. Yung darling niya, sinisigawan niya. Sinisinghalan niya. Alam niyo ba yung damage ng sigaw ito? Pinag-aralan ko sa psychology. Matindi eh. Pag sumigaw ka sa isang tao, akala mo lang nakagigis ka ng mga hormonal imbalances mo. Pero yung kinreate mo na stress sa kanyang heart, pwede siya magka-cancer eh. Pwede siyang magkasakit. Dahil iindahin yun, lalo na kung mahina ang loob ng isang bata. You are creating damage physically also pagka nag-damage ka by heart. So as a king, you provide and you protect your family. Sermon po yan. Sermon din sa akin yan, tatay ako. Yan. Salita ko lang yun na para mahigpit ako, bahala sila sa buhay nila. Pero they know how I love them. They know how I will support them. Nakikita naman ni Kerry hanggang ngayon, pinakikiramdaman ko pa rin kung may sibuyas pa sila doon. Kung may bawang pa. Kasi ayoko pabayaan niya yung asawa niya. Nakabantay rin ako sa ganun. Pero hindi ako nangingialam. Parang pinapakita ko lang sa kanya, Steve, we are here if you needed us. Because we love you unconditionally. Pero pag marunong tumayo sa paa, isang bata, hindi ka kakabahan. Kabahan ka na pag hindi marunong tumayo sa paa yan. Pag nawala ka, hindi sila marunong umarap sa buhay. Pangalawa, maging propeta ka sa iyong mga anak. Ibig sabihin ng propeta, bigyan mo ng instruction. Bigyan mo ng pagsasanay. Ituro mo ang kalooban ng Diyos, dalhin mo sa iyong pamilya, dalhin mo sa iyong anak ang kalooban ng Diyos. Bilang tatay, dalhin mo ang kalooban ng Diyos sa mga anak mo. Napakasimple ng sinabi kong yan. May mga tatay hindi nagdadala ng kalooban ng Diyos sa kanilang mga anak. Ang dinadala ay sakit ng loob. Kaya may anger issues ang mga kabataan. Pastor, paano ko namin dadalhin ang kalooban ng Diyos? Ikaw na tatay muna, magbasa ka ng salita ng Diyos. Makita sa iyo, pag-ising mo sa umaga, Biblia hinahawakan mo, hindi cellphone. Makita sa iyo bilang tatay, nananalangin ka, nagbabasa ka, nagjo-journal ka. Sapagkat yung godly characteristic mo, ipapamana sa anak. Eh hindi ka nakikitaan ng ganun eh. Nakikita ka ng mga anak mo siguro, cellphone, computer, mobile. Ano i-expect mo paglaki nila? Eh hindi ka nga nagdadala ng kalooban ng Diyos sa kanila. So ngayon mga tatay, ito ay sermon sa atin para baguhin natin ito. Nalulungkot ako kasi bilang isang pastor, minsan nakikita ko, iniiwan ng tatay sa mga nanay yung responsibility para sa spiritual sa kanilang mga anak. O ikaw naman ang nanay kung mag-alaga sa spirituality ng mga anak natin. Baliktad, mali. Nasa bukid ako'y nagpipreach pag wala ako sa bukid. Makikita mo, may mga tatay ihahatid yung mga anak sa church. Kasama yung nanay. Yung tatay hindi aatin. Ihahatid lang doon sa church. Si nanay naman nando. Ano naman po si nanay? Ay, hindi ko pa nahihiya pag ganoon. Iiwan mo yung responsibility mo rin sa mga nanay. Ano magiging kalalakhan nun? Iyon ang ibig sabihin. Pag tatay ka, ikaw ang unang makita ng example na number 1, minamahal mo ang Panginoon. Sermon ang Father's Day ngayon. Akala mo ba, nanay lang ang magpapalago sa anak? Hindi. Ikaw na tatay. Dalhin mo ang kalooban ng Diyos sa iyong mga anak bilang propeta ng bahay. Amen ba doon?
Sino mo, hahatid mo anak mo sa church, tapos ikaw hindi mag-church. Hindi ko man nahihiya sa Panginoon, yung example na pinapakita mo ngayon. Di ba? Dapat masermonan ka ng ganito para makita mo, oo nga, lalaki mga anak ko, hindi alam ang fatherly figure. Yun po ang ibig sabihin ng propeta. Napakahalaga niyan. Ang propeta ay maghahatid ng instruction kalooban ng Diyos sa kanyang mga anak. So we are talking about examples, Father. Ayaw kasi magturo sa inyo sa umaga nito na 3 times. Happy Mother's Day! I will honor you and it's a sweet, sweet day. Pero kung hindi ka natututo, pinapababayaan mo buhay spiritual mo, ayaw mo lumago bilang anak ni Kristo. Hindi ka nakikita ng asawa mo na nagbabasa at nagdadasal man lang sa kanila. Hindi ka ba nahihiya na hindi mo man lang pinagdadasal ng asawa mo at mga anak mo? Hindi ka nila nakakitaan ng ganun. Baguhin mo ngayon ito. Macho ako, pastor eh. Hindi dapat nila nakikita yun. Ang tunay na anak ng Diyos ay spiritual. Pinapakita mo sa kanila yun. Kaduwagan yun, yung hindi mo ipakita sa mga anak mo na nananalangin ka. Mag-create ka ng isang lipunang hindi makadiyos. Magsisimula ang lahat sa institusyon ng pamilya. People, listen. Paglabas ko sa church, family nyo na. Ang buhay nyo wala sa church, pangalawa lang ito. Baka dito nyo ilaan ang buong pagtitiwala nyo ang iba-iba tayong tao nasa loob ng pamilya nyo. At ang pamilya ay dapat ninyong hubugin ayon sa sinasabi na Efeso Kapitulo 6, mga anak, sundin nyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon. Nakita nyo? Sapagkat ito ang nararapat. Ito daw ang dapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. May mga anak bastos sa magulang. Sinisiraan ng magulang. Sabi ko nga kay Candice, lahat na ibibigay sa magulang, ibigay sa magulang. Kahit kailan, ayoko maririnig sa bibig ninyo na mamiminta sa magulang. Sipin mo, may mga tao na mamiminta sa kanilang mga magulang. Eh, isinilang lang naman sila doon. Hindi ba sila nahihiya ng ganun? Ito, nakasulat to. Igalang ninyo ang inyong mga magulang. Kahiya-hiya yan, pipintasan mo ang iyong mga magulang. Eh, ibang klaseng anak ka. Anak ka na ng demonyo. Pag pinintasan mo ang iyong magulang, yes! Kailangan sabihin ko ito. Anak ka ni Satanas, pag ganun ka ang magulang mo, ay pinipintasan mo. Mas nakakahiya kung ikikismet mo sa ibang tao, ang magulang mo. Dugo mo yun. Hindi yun dapat gawin. Simula ngayon, igalang ninyo ang inyong mga magulang. Di ba? Yan, pumupunta tayo doon. Kasi nilagay dito, ito yung utos na may kalakip na pangako kasi, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Dito na tayo sa verse 4, mga magulang, huwag ninyong ibuyog sa paghihimagsik laban sa inyong mga anak. Kawawa naman ng mga anak na lagi kang nire-respeto, na lagi kang minamahal, pero ibinubuyo mo sila sa galit. Baka maipon sila sa isang pananaw na kailangan igalang namin mga magulang, check. Pero ikaw naman magulang, ayaw mo itama ang buhay mo. Ayaw mo i-correct ang buhay mo. Tapos naghihimagsik yung mga bata, nagwawala yung mga bata, eh kasi kasalanan mo. Sasabihin mo sa mga anak, dapat nire-respote mo ako, magulang ako. Eh hindi ka nga maka-Diyos. Kaya ito, ang sermon ng Panginoon sa umagang ito, maging gospel man ka. Bumalik ka kay Kristo, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Linisin mo ang pagiging tatay mo. Panindigan mo ang pagiging tatay mo sa iyong mga anak. Ipakita mo sa mga anak mo na una si Kristo sa buhay mo. Hindi si Kristo ay may reservation. Hindi si Kristo ay tira-tira. Hindi si Kristo ay kung kailan mo lang paglingkuran. Pag nakita ng mga anak mo sa buhay mo na number 1 si Kristo sa buhay mo, you are creating a godly and a wonderful generation to come. People of God, makinig po kayong mabuti. Lalaki kasi sila, mawawala ka sa mundong ito. Ang pinakakayaman ang maiiwan mo sa kanila ay Ebanghelyo. Salita ni Kristo. At pag yun ang naiwan mo, kampante, peaceful ang buhay. You will be a gospel man. Tama po ba mga minamahal? Father's Day ngayon, nagsiselebrate tayo, nagsisermon lang ako. Maging pari tayo sa ating mga anak. Dadalhin mo naman ang pamilya mo sa Diyos. Kanina, dadalhin mo ang kalooban ng Diyos ay yung mga anak. Ito naman, dadalhin mo ang pamilya mo sa Diyos. Ilalapit mo ang pamilya mo sa Diyos. You will lead your family to God. Eh, ikaw ang tatay, ikaw pang nililid sa Diyos.
Bakit yun? Ikaw ang tatay, ikaw ang maglilid sa pamilya mo sa Diyos. Ikaw pa yung gagabayan ng mga anak mo at asawa mo para maging maka-Diyos. Andito, available na ang Biblia, available na ang salita ng Diyos, available ang iglesia. Para lumago ka, sikapin mo ng lumago, sikapin mo ng i-let go ang inaakala mong kultura at conventional type of traditional family in this world. What really matters most is you lead your family to God. Kaya bumagsak sa kasalanan si Eva dahil ang kanyang asawa ay kung saan-saan nagpupunta. Napabayaan niya bilang steward yung kanyang asawang babae. Hindi lahat isisisi kay Eva. Nandun siya siguro lagi na, sige, yan ang gusto mo. Diyan ka maligaya, diyan ka, sabi siguro ni Adan. Nadamay tuloy siya. Starting from now, be a priest to your family. Lead your family to God. Ikaw ang manguna sa iyong pamilya. Dito mo gamitin ang pagiging leader mo na may touch, may treasure, di ba? May time na ipinagkakaloob sa ating mga mahal sa buhay. Amen po ba doon, mga minamahal? Ang laking ng pagbabago sa lipunan, sa iyong tahanan, pag namuna ka. Yan ang Ephesians 6:4, like as I said, Proverbs 22:6. Train up a child the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Nasa pamilya. Unahin mo ang loob ng pamilya, magiging mabuti kang Kristiyano. Tandaan niyo yan. Gamitin nga natin, binuo ko yung salitang spoil. Ito po ang delikado sa ating angry society, angry nation, because of spoiled people. People listen, spoiled people. Ay, hindi pala spoiled people. People of God, listen. Spoiled. Una, pag spoiled ka, selfish ka. You will be a crying baby. Diba? Pagka spoiled ng isang tao, makikita mo, bata pa lang mag-usap tayo. Pag nag-raise ka ng ganito, makita mo bata, they will cry, they will yell. They will slam their body, ihuhulog niya yung katawan nila. Ganyan ang mga bata. Magtatantrums sila and they are never satisfied. Because they are selfish people. They will cry, they will shout. Makikita niyo sa loob ng mall, hindi mo nabili yung gusto. Anong ginagawa ng mga batang di nabili ang gusto? Na nasaksihan niyo, nakakita na ba kayo ng batang nagwawala sa mall? May anak ba kayo na nagwawala sa mall? Spoiled po yun. Dapat nakukuha sa mata. Subukan ni Chay magwala sa mall, yung mata ko dragon. Hindi sila nagwala sa mall. Talagang higpit ang kahit may gustong bilhin. Pulagin nyo sila sa loob ng laruan, lagyan nyo ng blindfolds. Hindi makabili. Hindi naman yung pwede naman bigay yung gusto nila, wala kang problema. Kaya lang, pag nagwawala na sila, pag hindi pwedeng bilhin, huwag niyong bilhin. Imagine mo, paglaki mo, ganyan ang alam mo, na pagka hindi mo nakuha ang gusto mo, nagagalit ka, spoiled rin na bata ang katulad mo. Pagka may mga expectation ka, hindi mo na-meet, magagalit ka. Ano yung pag-slam mo ng body? Yun yung selfishness. Letter P, you will be a pain to many. It is spoiled, pain to many. Painful ito. Bakit ka nagiging pain? Because you never pay attention. Ayaw mo ng correction. Ayaw mo ng correction pagka spoiled kang bata. Tama po ba? Hindi. Tama hindi. Aggressive ka at rude. You are advertising an unpleasant attitude. Nagiging pain ka ngayon sa mga... Imagine mo, nasa loob ng eroplano, magwawala yung bata. Nasa loob ng isang bus, magwawala yung bata kasi hindi nabigay yung gusto. Yung mga tao na mamahina, makikita mo yung senaryong ginagawa nito. Pag dumating na sa punto ng buhay na ang inyong mga anak ay iniinsulto na kayo, may mga angry issue yan. Pagka ang tao mahilig mang-insulto. Anger issue. Laging may sagot, parang hindi nakakaproblema. Always an answer.
Ang sabi nga ni Ate Mel dito, mga taong ito ay toxic na. Hindi nagkakaproblema, para walang flaws, lahat may sagot. Eh may mga kasabihan ng mga Amerikano na pangit na lang sa salat, you are pain in the Ganun yung pain ka in the Ibig sabihin, pain ka. Tama po ba? Gusto mo ba maging ikaw pag nakikita ng mga tao, painful itong tao ito. Sakit, ang hirap dalhin. Kasi nga, hindi naiayos ang issue nila sa kanilang mga buhay. Letter O, so spoiled, obsessive. Sabihin nyo nga, obsessive. Una, selfish, painful kang tao, obsessive. Ibig sabihin, excessive ka. Parang bata, may hawak-hawak ka na, ayaw mong bitawan, excessive, gusto mo lahat sa'yo. Di ba? Ang biblical person na tinuturo sa atin ng Panginoon ay be a man of purpose, not a man of obsession. Living in obsession, not in purpose. Kaya kung ikaw ay obsessive sa mundong ito, you are not living in purpose. Maraming tao obsessive sa mundong ito. Obsessive sa material na bagay sa mundong ito. You are living in obsession. Ang gusto ng Panginoon, as a gospel people listen, live in purpose. Letter I, sabihin nyo nga, I, indulge. Isa kang baby, yung ibig sabihin na indulge. Isa kang pamper. Yun yung mga word yan, or spoil. Picture a baby. Dapat binibaby ka lagi para maapis ka. Pinapamper ka lagi. Hindi ka na nag-grow. Indulge. Diba? Ikaw yung taong ayaw mo makarinig ng no. Ang gusto mo lagi, yes. May angry issue ka. Hindi ka matanggihan. Kailangan sa'yo laging yes. Angry issue. Expectation mo sa mundong ito, they will answer yes, everybody. Eh, hindi ka naturuan. Kaya napakahalaga na sa mundong ito, hindi tayo mag-indulge sa lahat ng bagay. Ang laki ng role ng mga tatay. Mabigat ang sermong ito, hindi tatagal dito tatay na hindi makadiyos. Talagang mahihirapan. Eh, church natin ito, lumalagari ito ng ating kaluluwa. Kesa na mag-tweetams tayo dito, magpa-cute-cute. Walang matututuhan. Kung wala ka nang natutuhan nung araw pa, hanggang ngayon, pagka hindi ka makorek, wala ka pa rin matututuhan. Ganyan na ako mag-sermon ngayon. Kasi track record mo na yung hindi ka nakikinig. Kaya dapat, sa gospel people, repentant ka, Lord. Sorry. In the power of your Holy Ghost, teach me, rebuke me, correct me, train me, change me. At di ko na yung pagtatakahan. Kasi shorten na lang ang buhay natin sa mundo, kaya ako ganito na akong magsalita. Spoiled, nasa ng letter, ano na tayo? L, limitless. Mga batang walang boundaries. Nagsiselfon ng anak mo, 6 na oras na, 4 na oras na, ayaw mong sawayin. Yes, ang sabi ng mga expert, recommended lang nila 2 hours sa umaga, 2 hours sa hapon. Tama na. Pag nag-excess na sila, yung brain nila parang mina-microwave na. Naluluto na, hindi na nila alam ang tama at mali. Madali silang magalit. Nagkakaroon sila ng issue pag ginagawa mo ng isang bagay. Ikaw ang tatay, ikaw ang nanay, patayin ang wifi. Ikaw ang nanay, ikaw tatay, patayin ang wifi. Magkatulog. Sabi nung anak, bakit papatayin yung wifi? Tatay ko may magdamag nagsiselfon. Bakit papatayin yung wifi? Eh kung mag-tiktok ang nanay ko araw-araw nag-tiktok. Bakit papatayin? Because they never set an example. So, limitless. No boundaries. Hindi tuloy na-develop, magastos sa buhay. Mga spoiled. Taong laging may gusto. Walang appropriate limits. Pastor, ang bigat ng sermon mo. Totoo. Magastos ka. Minsan, hindi na needs. Once mo na lang, binibili mo pa. Dahil nung bata, sinanay ka ng gano'n. O yung bata, wala kang gano'n. Kaya nung tumanda ka, nagkagano ka naman. Kaya kailangan mo mag-hospitalize. Limitless.
Nasaan na tayo? Selfish, painful, obsessive, indulge, limitless. Ano ba yung spelling ng sport? Ano susunod? Letter E, entitled. Pagka ang tao ay sport, gusto mo lagi may special favors katulad ng bata. O sige anak, yan pala ang gusto mo. Sige, bibili natin. May pera si daddy, ako bahala. Bibili natin. Minsan hindi na niya kailangan. Ang stop toys na niya, 300 pieces na. Binibilan mo pa. Spoiled. Ang stop toys na niya, 400 pieces na. Binibilan mo pa. Entitled, have the rights attitude. Rights ko to kasi anak ako. Ang tawag dito, self-absorbed. Absorbed sa sarili. Ang tawag sa Biblia ay carnality. Ayaw nila sa bagay na spiritual, gusto nila earthly and material things. Entitled. And lastly, you will become a difficult person in real life. Kaya mo dapat sabihin ito, magiging difficult person ka na. Mahirap ka ng pakisamahan. Mahirap ng tabihan ka. Darating ang panahon, tinitingnan-tingnan ka na lang ng mga tao, pero sa loob nila, ang hirap nitong pakisamahan. May anger issue. Because of the difficulty dealing in real life. Hindi mo alam ang mga bagay na nakapagpapahilo. So mga minamahal sa umagang ito, fathers and mothers, give that priestly ministry, give that kingly ministry, and give that prophet ministry to our loved ones. Amen po ba yun? Amen po ba doon? And last statement, gusto natin maging certain sa buhay ang ating mga anak. Pakinggan natin ang sermon ng Diyos ang umaga nito. Tingnan natin ang bunga ng mensaheng ito na ang mga bata ay magkaroon ng abilidad sa kanilang mga buhay. Tingnan natin na magkaroon ng potensyal ang ating mga anak. Pag-pray natin ang ating mga anak na maging kagamit-gamit sa lipunan, kagamit-gamit sa bayan, kagamit-gamit sa mga hanap buhay. Nakikita ang mga pagharap sa problema nila na sila ay gospel people. Alam niyo po, ang gospel ay matalim. Akala lang natin, for it is by grace we have been saved. We are saved at hinuhubog nga tayo ng Diyos sa mensaheng ito. Siguro sa ibang Father's Day, makipapakinggan niyo yung message, Father, we honor Him, we love Him. Totoo naman. Later, gagawin natin yun in a while. Pero ito is sermon sa ating mga buhay na maging tatay na ganito. Sa mga tatay na nanatili, naiilan lang naman dito, praise God. Samahan kayo ng Panginoon. Hindi na ako nagpapaligoy-ligoy pa. Naiksi na lang ang panahon. At sa inyong mga nanay na frustrated kasi yung husband, pray for them. Sabi nga ni Peter, pray for them, love them, respect them anyway. At idulog niyo sila kay Kristo. Nagkakaproblema po ang isang tao, makinig po kayo mabuti, pwede kasing hindi pa siya converted talaga. Ayaw niya sa mga bagay sa Panginoon, bagay tungkol sa salita ng Diyos, pwede hindi pa siya converted. Kasi ito, joy ito sa mga converted. Masakit ito at matalim para sa unconverted. Kaya dapat ipag-pray din sila. Tama na yung lambing-lambing na si Pastor, baby-babyhin kita. Hindi na ho ako ganun, Pastor. Wala ho kayong matututuhan pagka binaby-baby ko kayo. Lagi mong inaalala yan. Hindi na lumago, 14 years na. Baby, tantrum. Dapat talaga sermon para matuto tayo. Salamat, Rodalyn, sa iyong binasa. In-expound ko. And I hope ay natutuhan tayo. Maganda yung awit kanina. Very correct. At yung katulad ng sabi sa inyo, yung inaawit natin na dati, yun pa rin ang ating kakantahin. Pagkatapos nito, ano nga ba ang gagawin natin? May honoring ba tayo pagkatapos nito? Sa honoring, doon na lang ako magpe-pray kung ano man yung naigayak natin dyan. Ngayon po, habang tahimik muna tayo sandali, tumutugtog ng konti si Chan sa diwa ng pag-honor naman sa inyo. Actually, honor na yung ginawa sa inyo kanina sapagkat inilapit ko kayo sa Diyos. Ikaw bilang tatay na malayo sa Diyos ay
inilapit kita sa tunay na buhay. Panindigan mo na ang buhay kay Kristo ang siyang kaaya-aya. Ang buhay kay Kristo ang siyang mas maganda. Pakita mo yan sa iyong mga anak. Kaya pag-pray niyo po yung mga tatay ninyo, pag-pray niyo yung mga asawa niyong lalaki na pagka wala pa sa Panginoon. Kakatukin din yan ng Diyos sa tamang panahon.